Yung ating pong MRT4, yung ating PNR, yung train po ba ng South Long Haul Project, yung North-South Commuter Railway at Davao Public Transport Modernization Program. Kinuha at sinakripisyo din po yan ngayong 2025. Kulang na po tayo ng classrooms. 165,000 classrooms ang kulang. 187 classrooms lamang ang ipinagawa noong 2024. 22 lamang ngayong taon, kasalukuyan 2025, nakuha pang bawasan ng 31 billion pesos ang ating education sector. Record high din po ang maling prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Bansot na mangmang na bansot pa. Sa laki ng inuutang ng Marcos Jr. administration, higit kumulang mag-aapat 6 na trilyong piso ng inuutang ni Bongbong Marcos Jr. sa loob lamang ng 3 taon niyang panunungkulan. Ang tanong ng mamamayang Pilipino, record high, tipping point, nasaan ang pera ng mamamayang Pilipino? Saan dinala yung mga buwis na hindi pa natin naihipo yung ating kita tuwing Agyes at Abente, Kinsenas o katapusan? Kaltas na yung ating withholding tax. Saan napupunta yung buwis na pinaghihirapan ng ordinaryong Pilipino? Nasaan ang pera ng mga Pilipino? Kanya po tayo umabot na dito sa record high at tipping point. Tipping point ng ano? Tipping point nga ba ito ng economic meltdown? Economic collapse? Tipping point na ba ito ng pag-aaklas, pagkakaisa ng mamamayang Pilipino upang singilin ang maraming maling patakaran at maling direksyon ng Marcos Jr. administration? Tipping point na ba ito ng ating mga overseas Filipino workers at Filipino migrants para muling magsagawa ng remittance holiday? Remittance holiday, marami pong nagmemensahe sa akin, ano raw po ang aking pananaw, baka raw po sila ay takutin o kasuhan ng inciting to sedition or sedition. Ang remittance po ninyo ay inyong pribadong pera. Yung remittance holiday na sinasabi ng mga manggagawa sa labas ng Pilipinas, yung ating mga mahal na overseas Filipino workers at Filipino migrants, pribadong pera nyo po iyan. Dramatic lamang pag sinabing remittance holiday, 1 linggo tayong hindi magpapadala ng ating tulong sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Wala pong bawal dyan. Bakit? Pera nyo po iyan eh. Kung kailan, kung saan, at kung paano ninyo ipadadala ang pera ninyo, o kung ayaw ninyong magpadala, wala pong pwedeng maningil sa inyong pamahalaan sapagkat pinaghirapan nyo yan. Private money yan. You can spend it the way you want to spend it. Kung gusto ninyong sunugin ang dolyares, literally, nakinita ninyo, wala pong pwedeng maningil sa inyo dyan, except of course, doon sa bayan na bawal manunog ng kanilang foreign currency o yung kanilang pananalapi. But, yung mga nananawagan po ng remittance holiday bilang pagpapakita ng protesta, wala po akong nakikitang mali doon o illegal doon. Bakit? Ulitin ko ha. Ang perang pinaghirapan ninyo, inyo. Kung kailan ninyo ipadadala, bahala kayo, walang pwedeng sino man ang mamwersa sa inyong magpadala o mag-remit ng pera, kahit pamilya ninyo. The only limitation is kung gaano ninyo kamahal o kung gaano ninyo kayang tiisin yung mga demands o yung mga lambing o yung mga request o yung mga suportang inyong pinadadala sa inyong pamilya, kamag-anak at kung sino pang mga mahal sa buhay. But yung remittance holiday per se, wala pong krimen yan sapagkat yan po ay pera ninyo. Record high, yung 1 trillion na flood control or flood mitigation funds. Yung flood control funds anomaly, record high din po yan. 1 trillion pesos higit kumulang sa loob lamang ng 3 taon na panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr. Walang bagong school buildings o classrooms. 2024, sinabi na meron tayong kakulangan na 165,000 classrooms. Record high din po iyan. 165,000 classrooms ang kulang. Ano ang ginawa ng Marcos Jr. administration 2024? Nagpatayo ng 187 classrooms.
2024. Record high din po yan pagdating sa kung gaano kababa yung output o performance ng Marcos Jr. administration. Fast forward 2025. From 187 classrooms lamang, naliitan na po kayo ron, hindi ba? 2025, 6.325 trillion pesos ang ating illegal, invalid, immoral, unconstitutional, and unlawful 2025 national budget. 22 classrooms pa lang ang napapagawa ng Marcos Jr. administration. Record high din po iyan sa baba, kakaunti, kakarampot na public classrooms ang naipagawa ng sino mang administrasyon. Record high at tipping point. Tipping point ng ano? Pagkilos, pagkakaisa, paninindigan ng ating mga kabataan. Sapul na sapul po yung ating mga kabataan eh. Di ba? Yung ating pong MRT4, yung ating PNR, yung train po ba ng South Long Haul Project, yung North-South Commuter Railway at Davao Public Transport Modernization Program. Kinuha at sinakripisyo din po iyan ngayong 2025 eh. Record high din po yung maling prioridad ng Marcos Jr. administration. Isama pa ho natin yung 31 billion pesos na ibinawa sa education sector. 31 billion pesos, notwithstanding kulang na po tayo ng classrooms. 165,000 classrooms ang kulang. 187 classrooms lamang ang ipinagawa noong 2024. 22 lamang ngayong taon, kasalukuyan 2025. Nakuha pang bawasan ng 31 billion pesos ang ating education sector. Record high din po ang maling prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Kinaltasan pa ang sektor ng ating edukasyon. Kawawa po yung ating mga kabataan. Obligasyon po natin na tayo'y manindigan, ipagtanggol ang ating mga kabataan. Kawawa po itong mga ito. Kagaya nga po nung ating naging diskurso nung makaraang linggo ba or the other week. Bansot na, mangmang na bansot pa. Kulang na kulang po ang tulong sa ating sektor ng edukasyon. Saan linipat ang pera? Diyan sa kamunduhang IX, AKAP, MAIP, at kung ano-ano pang pangalan ng ayuda. Diyan nila ibinuhos ang pera. Kanya ngayon, record high at nasa tipping point na po tayo, mga kababayan. Sa aking mga mahal na kabataan, yung ating mga pag-asa ng ating bayan, alam mo ninyo, hindi lang basta pera o pondo ng Pilipino ang ninanakaw at kinukurakot ng Marcos Jr. administration. Ang masaklap po nito, ang kinukurakot at ninanakaw po ng kasalukuyang administrasyon ay ang ating kolektibong kinabukasan. Pero lalong-lalo na ng ating mga kabataan. You deserve a better life. Ang ating mga kabataan, tipping point ng ano? Na kayo ay manindigan. Kayo'y magsama-sama. At kayo'y manawagan sa gobyernong ito. Itigil ang korupsyon, itigil ang kurakot, sapagkat hindi lang po pera nating mga Pilipino o pondo ng Pilipino ang ninanakaw. Ang ninanakaw po, mga mahal kong kabataan, ay ang inyong isang maganda, maunlad, payapa, disente, may dangal, at dignidad na bukas. Yan ang ninanakaw. Kayo ang ninanakawan. Kayo ang biktima. Kaming medyo may edad sa inyo, kami magsisilbing gabay. Yung mga bagay na kulang pa ang inyong kaalaman o eksperyensya, you can count on us and we will help you. But we alone cannot win this fight. Kinakailangan magkasama-sama kayo, manindigan kayo. Dahil ulitin ko, bukod sa pera, bukod sa pondo, bukod sa trilyong pisong flood control funds na nawawala, yung inyong kinabukasan, ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, ang inyong karapatan na mabigyan ng maganda, payapa, maunlad, disente, may dignidad, at merong at karespe-respetong kinabukasan, yan ang ninanakaw sa inyo.